Ito ay batikang election lawyer, ano ha? Tanong ko sana sa kanya kung pwede pa bang tumakbo si Miao dyan po sa Cavite, pero sinagot na pala ito ng COMELEC. Sabi ng COMELEC, kahit siya na-expel sa Kongreso, in-expel lang siya bilang membro, pero walang bar para siya tumakbong muli. Tama yun, Attorney Romy Mac, ano? Pwede pa rin tumakbo si Miao kahit na-expel siya. Wala pa naman siyang disqualification to hold public office. Tsaka wala namang... Expulsion pa lang, yung expulsion hindi kasama yung disqualification to hold public office. So walang legal impediment para siya ay ang tawag dito para makatakbong muli. Ayan, okay. Wala ring legal impediment sa anumang gagawing mga pagdinig ng impeachment court sa kaso ni Inday Sara kahit na may mga pagbabago sa Senado. Well, wala rin naman basta ando ng majority ngayon, tuloy-tuloy naman ang hearing na yan kay Sara, at hindi naman po pwedeng makagambala sa pagdinig. Magkakaroon lamang ng problema kung sakaling magkaroon ng matapos ang impeachment trial at ganun pa rin ang kailang composition, ay paano na ngayon yung 2/3 vote to convict or to acquit the impeachable official. 2/3 based on na 24 or 22? Yes, magiging based on the 24 dahil sa all members of the Senate. Kaya medyo magkakahirapan yan. Kaya nga dyan sa impeachment na yan, kahit na magkaroon ng mga resignations o baka inhibitions, laging pabor sa impeachable official. Kasi yung threshold na 16 ay dapat ma-reach kapag para magkaroon ng conviction. Okay. At ginagawa ng majority na talagang ma-maintain nila yung enough number of votes para mapatunayan yung pagkakasala or conviction ni ng Vice President. Okay. Teka muna, di ba ang sabi sa balita meron siyang motion to dismiss? Kung wala naman palang wala namang magiging numero, why off to dismiss? Para magkaroon din siya ng pagkakataon. Wala naman. Pero I don't know, with respect, due respect sa mga nagbabalita noon, wala akong nakitang motion to dismiss. Wala ang ba? nasa kanya petition ay prayer to dismiss the petition. Ang ibig sabihin noon ay pagkatapos ng trial, saka hinihingi niyang ma-dismiss ang nasabing kaso. Magkaiba ba yun? Iba kasi yung, alam mo, yung Angelo, ay yung sa mga hindi lawyer, akala nila porket nagkaroon ng prayer to dismiss, ay didingking kagad yung issue ng dismissal. No. Ang ibig sabihin, regular lang yun, ordinary yun sa isang pleading. Kapag ikaw ay sumagot, sasabihin mo yung mga defenses mo, yung mga sinasabi mong hindi walang jurisdiction, ganyan. Then at the end of the prayer, you pray that after considering all the facts and the laws of the case, the same be dismissed for lack of merit or whatever reason na stated in your allegations in the pleadings. Kaya yung sinasabi nilang magkakaroon daw ng immediate dismissal, hindi yon. Kasi unlike in the case nung panahon ni Joseph Estrada at saka ni Chief Justice Corona, in both cases, nag-file sila ng motion to dismiss incorporated doon sa kanilang answer. Okay. Sa answer nila, answer with motion to dismiss and preliminary hearing on the motion to dismiss, parang ganon. Kaya dito sa kay Sara, ang kanila answer lang, walang mga motion to dismiss. Kaya yung sinasabi nila magkakaroon daw ng immediate dismissal ay hindi dahil sa ang nakalagay mismo sa sagot ni Sara, nakahanda siya sa trial. And as a matter of fact, sinabi niya na, I reserve the right to present additional evidence as the trial progresses. So, in other words, nakahanda siyang magkaroon ng trial. Ayun. Kaya magkakaroon dahil sa hindi madidismiss kaagad, hindi po pwedeng magkaroon kaagad ng dismissal. Hindi rin sinasabi nila, baka daw may mga senador na mag-file ng motion to dismiss. Hindi po pwede naman yun. The senators cannot take the cudgels for the defendant. Kasi ando naman sila para dinggin ang kaso at gumawa ng paghuhusga o ng desisyon. At hindi para
gumawa ng isang motion in favor of one party or the other. Ayan, kaya mabuting kausap po yung mga talagang nakakaalam. Ano, ha? So, magkaiba yung motion to dismiss at prayer to dismiss. Ayan, ha? Yes, yung motion to dismiss, yun ay separate na remedy yun, na hinihingi niya na immediately o bago pa man magsimula yung mga presentation of other evidence, ay dinggin na kagad ng kailang motion to dismiss. Maaari sabihin for lack of jurisdiction or lack of cause of action. So, itong mga bagay na ito yung mga preliminary na baka sakaling makalusot at pagbigyan ng korte. Okay. Pero hindi sabihin ay pagbibigyan kagad yun. Just like in the case ni Estrada at saka ni Corona, while they filed a motion to dismiss or incorporated a motion to dismiss sa kanilang answer, hindi naman yung pinagbigyan, kaya natuloy din ang trial ng kanilang mga impeachment cases. Another legal issue naman, yung away ho ngayon dyan ho sa Senado. Tama ba yung ginawa ng 12? Well, tama yun. No? Politically and legally sa akin, tama yun. Sapagkat lumalabas nga ngayon, nagkaroon sila ng majority dahil sa naging 12 sila. Dahil sa pinalabas sila dito, parang they just adopted yung kaso noong 1949 case pa ito, Angelo, no? Yung Avellino versus Cuenco Doctrine, na doon sa kaso, yung parang parehong-pareho dito na 24 na senador sila, pero yung isa ay nasa hospital at yung isa ay nasa US. Parang walang pinagkaiba sa atin ngayon na 24 sila, pero yung isa ay nagtatago at yung isa naman ay nakakulong. Kaya pareho silang hindi makapag-function. So ang nangyari dyan, pinagbigyan ng Korte Suprema na dahil sa yung dalawa ay hindi po pwede talagang physically, cannot be physically present. So they considered yung 22 as a valid quorum, valid basis to determine a quorum. Kaya based on that particular decision ng Korte Suprema, ginawa nila yung nangyari kahapon. Because sinasabi nga natin that the decision of the Supreme Court forms part of the law of the land. Ang ibig sabihin, anumang desisyon ng ating Korte Suprema, yan ay bahagi ng ating legal system at maaaring yan ay gamiting basihan sa anumang ginagawa ng isang organization. Kaya until and unless that the doctrine is revised or mabago, ay yan pa rin ang mananatili. Pero siyempre naman, hindi naman natin maiiwasan na I'm sure bilang isang abogado, yan si Senator Cayetano, ay magkakain din siya ng kaukulang petisyon maaari sa Korte Suprema on a co-warranto petition. Maaari niyang i-question ang nasabing nangyari, i-question yung nakaupong acting Senate President on a co-warranto petition. Although ina-acknowledge din naman ng kasalukuyang liderato na ang inelect lang nila ay pro tempore. Yes, Senate pro tempore. Kasi yung Senate President ay kinakailangang iboto ng 13. 12 lang sila. 13. Masalimuot pero talaga. sa akin, kung ginamit na rin nila yung Avellino versus Cuenco Doctrine, kung sinasabi nga sila ay majority, sa akin palagay, pwede na rin silang mag-elect ng isang Senate President. Kasi dahil sa ginawa nila ngayon, Cayetano can still claim na siya pa rin ang Senate President. And as a matter of fact, he is still claiming that he is the Senate President. Kung the entire positions were declared vacant, ay di pwede sila mag-elect for the entire position. Kasi bakit pa sila mag-i-elect ng isang Senate President pro tempore pagkatapos gagawin lang acting president lang, Pero in my opinion, ito naman ay opinion ko lamang. Pero kung ako ano doon, halimbawa, I would insist na mag-elect tayo ng hindi lamang acting president kundi ng isang Senate President. And until and unless that decision of the body is disallowed by the Supreme Court, ay siya pa rin mananatiling isang Senate President. Dami sakit ng ulo ng Supreme Court nito ngayon pagka Kaya nagkata. Supreme Court dito. Kaya, kasi sila ang final arbiter dyan Sila ang final arbiter, Kaya sila naman ang bahala. Sila, sabi nga siguro, magtrabaho naman kayo, sumama kayo dun sa nangyayari sa amin, Oo. Kaya,
yan hanggat hindi nababago ng Korte Suprema na sabi decision, it still stands. Kasi that is a political undertaking. Pero alam mo, doon sa Abilino versus Cuenco doctrine, sinasabi na when the function of the government is being threatened by this kind of political dynamics, dapat they should come in. Actually, yung nangyari yung sa Abilino versus Cuenco, nung una nga dinismiss nila yun for lack of jurisdiction. Pero on a motion for reconsideration, na pag-isip-isip ng Korte Suprema noon, teka muna, ay delikado naman taong bayan kung pababayaan natin. The functioning of the government is under threat. Kaya ang ginawa ng Korte Suprema, they took jurisdiction and they ruled on the issue. Pero Kaya, hindi po pwedeng moto proprio sila mag-rule on that. Kinakailangan magpetisyon. Mag-co-warrant kailangan petition. Oo. Kailangan merong actual petition. And until na ito i-overturn nila o baguhin nila, ay mananatiling acting Senate President si Sherwin Gatchalian. Pero napakaganda nito, sapagkat ako'y naniniwala na, alam mo yung ginawang yan ng minority, na ngayon ay majority, yan ay tinatawag kong lagi na in desperate times, call for desperate measures. Yung may tinatawag tayo sa history na mga doctrine of necessity. Na kung kinakailangan gumalaw, let us set aside all technicalities. It may be not legal, pero it is practical under the circumstances na dapat na umaksyon sila. Hindi naman pwedeng habang buhay na lamang na ganoon, di ba? Na parang hostage tayo ng majority. The tyranny of the majority should not prevail over the interest of the people. Kailangan kung ano ang kararapat-dapat sa taong bayan, ayun ang dapat nilang gawin. Katunayan, palagay ko marami sa ating taong bayan ang natutuwa na umaksyon ng mga ito. Sino ba ang ating papaboran? Siyempre, kung sino ang nagtatrabaho, doon tayo matutuwa. Ay kung ayaw magtrabaho ng Cayetano Group, paano na matutuwa ang tao sa kanila? At ano ang kanilang katatakot para sila ay humarap sa Senado, di ba? Ayan, okay. Pero sana nga po itong impasse na ito, itong break ng impasse na ito, maging daan for truth. Di ba? Kasi sinasabi nila, ayaw umattend ng grupo ni Cayetano para matuloy yung hearing ng Blue Ribbon Committee mamaya. Itong bagong leadership naman ng Senado, sinasabi, hindi, sa Lunes na yan. Di ba? Regardless kung anong araw. Yan ang magandang abangan natin mamaya kasi committee lamang yan. So, papaano kung dumating yung committee nung kay Pia? Papaano kung sila mag-convene? Sila ba'y pagbibigyan? So, nandyan natin makikita ngayon yung galing itong si acting Senate President Gatchalian. Kasi being Senate President, he has the control and supervision of all activities in the Senate. Pwede niyang hindi pagbigyan ang nasabing committee o hindi niya pwede niyang hindi pagbigyan ang anumang paggamit ng facilities ng nasabing Senado sapagkat under the control and supervision ng Senate President ang nasabing premises. Yan, napakagandang abangan natin kung darating yung committee ni Pia Cayetano o hindi. Hindi, pupunta daw si Senator Alan. Sabi niya, bago mag-alas 12, nandiyan ako. Napakagandang natin ngayon. Ano ang mangyayari? Sino ang i-recognize ng Sergeant at Arms? Sino ang siyempre, ang magbibigay ng security dyan ngayon ay yung bagong Sergeant at Arms. Sino ngayon ang kanyang i-recognize? Sapagkat the new Senate Sergeant at Arms is under the control and supervision ng bagong acting Senate President. So napakagandang tingnan ang magiging political dynamics mamaya na parang mga bata na nag-aagawan sa candy. Pero regardless sa political dynamics na mangyayari mamaya, ang katotohanan, meron hong anomalya sa flood control na dapat na malaman kung sino talagang dapat managot. Sa tagal-tagal ng panahon na dapat maimbestigahan yan. Sino-sino ba dapat makulong, di ba? Yan ho ang dapat na malantad sa publiko dahil pinagsamantalahan ang pondo ng bayan. Hindi lamang yung mga posisyon na yan. Huwag nating
kalimutan, baka makalimutan Oo. yung mga flood control anomalies na yan na napakalaking bagay para sa atin. Kawawa naman taong bayan na dahil lamang sa politika ay malilimutan na yan. At saka huwag natin kalimutan, sabi nga ni Acting Senate President Gatchalian, yung pala 25 million a day ang ginagastos natin sa proceedings sa Senate. Ha? Imagine, 5 million a day. Bawat araw. Yung 2 araw na nakalipas na hindi nagkaroon ng sesyon, 50 million ang nagastos nila Ang doon. nawaldas, nasayang. Oo. Nawaldas, oo. So, Sige. sa araw-araw na hindi sila magtatrabaho, Oo. ganoon kalaki. Kawawa naman. Napagsamantalahan na nga tayo doon sa flood control, eto na naman. 25 million a day ang nawawala sa atin na hindi natin napapakinabangan. Attorney Romy Mac, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Thank you. Maraming salamat, Angelo, at Apo. isang malaking karangalan muli na maging bahagi ng ipagtuntunan. Ayan, Thank you. Pagpalain tayo. Salamat po.